So proceed with the 10 minutes warning on the right side, please. Resume for 10 minutes. Questions. Okay. So, dito tayo sa pahayag mo, Ustad Bashir. Ginamit mo kanina ang aklat na sinamba si Santa Maria, therefore dinyo siya. Tanong, sa Quran, wala bang footnote na may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay po. Ganito po, no? Ang tanong niya, napunta kay Propeta Muhammad, kay Maria. No? Ang layo. O, sasagutin po Objection, natin. moderator. Sumasagot ako. Sumasagot ako. Objection, moderator. What is the objection basis? Objection. Klarong-klaro yon. Ang sabi sa kanyang deliberation kanina, pag sumamba, pag Diyos na. Kaya, tinanong ko, kung dinyo si Santa Maria dahil may salitang pagsamba sa footnote ng kanilang Quran, wala bang mabasa na si Muhammad sinasamba? Okay, the moderator would like to rule that the issue is pag sinasamba, there is a description na a conclusion subject for rebuttal na maging Diyos. Kaya, kapag ito ang pinadayag na sinasamba ang mahal na birhen, kaya nga may conclusion na maging Diyos, ang question po, hindi ba totoo na sa Quran sinasamba si Muhammad? Please clarify whether it is true, a categorical question. Proceed. Okay. Ito ang question. Dahil sa nilatag niya kanina, na ang salitang pagsamba pag Diyos na, therefore si Santa Maria din Diyos na. Now, bilang debater ng Islam, alam mo ba na kahit sa footnote ng Quran ninyo, may mga Muslim sumasamba kay Muhammad? Okay, ganito. Sasagot po ako. Okay. Wala pong matinong Muslim. Sino po sumasamba kay Propeta Muhammad dito? Samba kay Propeta Muhammad. Dahil malinaw ang katuruan sa pananampalatayang Islam, ang Allah lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. Kung yan ay nakasulat dyan sa footnote, dapat alam mo yan, nag-aral ka. Yung footnote ba, kasama ba dyan sa Quran? Salita ng Panginoon? Oh, dapat alam mo yan, Brother Wendell. Mababaw ang pangunawa mo. Sige, magtanong ka. Objection, moderator. Walang side comment. Ay, sorry. Okay. Okay, pinatawa na kita. Okay. Okay. Proceed with question number 2. Proceed. Ito ang malinaw kong tanong kasi. Hindi ko tinanong, moderator, kung ang footnote hindi kasali sa salita ng Diyos sa Quran. Ang tanong ko, kung ang definition mo ng pagsamba ay pag Diyos na, si Santa Maria, sinamba, dinyo siya, alam mo ba, bilang isang debater ng Muslim, na sa footnote ng Quran ninyo, may sumasamba kay Muhammad? Okay. Okay, ulitin ko lang po, linawin ko lang ulit, mas malinaw po. Kaya nga po, wala pong Muslim na sumasamba kay Propeta Muhammad. Bakit? Dahil wala namang nakasulat sa Quran eh. Kung may footnote dyan, yan ay pinuputol mo lang. Pakibasa mo, Mr. Moderator, yung Quran. Yung footnote na sinasabi niya. Oh. Request siya, moderator. Sige. Okay. Oh. The time suspended. Okay. Ito. Pwedeng buo para at least paki-explain na rin sa mga audience natin. Ako nahahawak. Okay, ako lang. On the morning when the Prophet died, Abu Bakr came into the mosque at Al-Madinah and found
the people all distracted, and Umar telling them that it was a sin to say that he was dead. And Bakar went and ascertained the truth, and coming back into the mosque, cried, Lo, as for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Again, Lo, as for him who worshipped Muhammad. Okay, pakituloy nyo po. Proceed. But as for him who worshipeth Allah, Allah is alive and death not. Then he recited this verse, and it was I, if the people had not known till then that such a verse had been revealed. Pakiulit nga po dito, pakiulit nga po dito. Dito po, dito. Pakiulit lang po. Pakiulit lang po. Sige. Ito po, for him. Ito to. And it was as Ito po, for him. Okay. Para For maintindihan nila. him, Okay. for him Okay. who worshipped Muhammad. Okay. Period. Saglit lang po. Muhammad Okay. is dead. Okay, Muhammad is dead and But as for him okay. who worshipped Allah, Okay, Allahu Akbar. Okay, okay. O sige. Allah is alive. Okay, okay. Mashallah. Sige. Proceed. Okay. Paki-explain mo nga, Mr. Moderator. The moderator has no role to explain on both sides. Okay. The moderator has only to rule on Okay. both sides. Okay, sasagutin Proceed. ko po. Sasagutin ko. Tanong. Sasagot ako. Sasagutin ko po yun. You Oras have the ko. floor. Yes, okay. Unang-una, maliwanag po yung nakasulat. Kung sino daw ang sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. At kung sino naman ang sumasamba sa Allah, ang Allah ay nananatiling buhay. Oh, pinutol niya eh. Oh, huling-huli. Okay. Huling-huli ka ngayon. Hindi ka makakalusot. Si Basir ang kausap mo. Sunod na tanong. O sige, Oo. tanong. Sunod na tanong. Itong nakasulat sa footnote ninyo na pilit mong iniwasan, who worship Muhammad, ito ba'y present tense o past tense? Okay, ganito yon. Yan po ay pinapakita dyan nung kay Propeta Muhammad, nung siya po ay namatay na, may mga tao na nalungkot sa sobra at ayaw na nilang mag-ibada, magsamba. Kaya nga, sabi ng isa, si Abu Bakar, sabi niya, kung kayo ay sasamba sa Allah, si Muhammad ay patay na, pero ang Allah nananatiling buhay, kaya dapat siya ang sambahin. Maliban sa kanya, wala nang iba. Yan ang maliwanag. Oh. Moderator, ulitin ko ang tanong. Ang binasa ng moderator ay nagsabi, for him who worshipped Muhammad, Oh, ang worship na ginagamit dito, present tense o past tense? oh, ganito yon. Kasi nga po, yung sinasabi po dyan, lumapit ang mga tao kay Abu Bakar. Yung unang kalipa. Ngayon, sabi niya, kung mayroong sumasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero ang Allah, buhay siya, kaya dapat yun ang sambahin natin. Hindi ang mga tao inuutosan na sambahin si Muhammad. Para maintindihan mo, malinaw yung nakasulat dyan. Okay. Huwag mong balaktutin. Sunod na tanong. Proceed with the Ulitin next ko, question. Moderator, dahil din niya sinagot categorically, yung ginamit dito, for him who worshipped Muhammad, ang worship ba dito, ang worship ba na ginagamit dito, past tense o present tense? Ganito yon, brother. Kasi yan, unang-una, nakalagay yan This dyan, is ang liwanag. a- Ay, sige, sige. Okay, this is categorical, and then you may answer it past tense or present tense, and then you can qualify. Okay. Yung pangyayari kasi na yan, unang-una, para maintindihan natin,
nung panahon ni Propeta, ni Abu Bakar, kasi siya na po yung naging kalipa, namatay na po si Propeta Muhammad. No? Hindi nangangahulugan na sumasamba ang mga Muslim sa panahon niya. Kaya lang yung mga tao, nalungkot sila dahil nga namatay na ang Propeta Muhammad. Hindi yan sumasamba kay Propeta Muhammad. O sinong tao ang sumasamba kay Propeta Muhammad? Pakibasa mo dyan, kung meron dyan. Sunod na tanong. Itong nakasulat na sinabi, for him who worship Muhammad, ang ibig sabihin dito, worship, hindi sinasamba. Ganito yon. Unang-una, walang Muslim nga nasasamba kay Propeta Muhammad. No? Ang sinasabi dyan, hindi sinasamba talaga si Muhammad. Yung panahon na yon, nalungkot yung mga tao dahil sobrang lungkot nila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kaya nga sabi dyan, kung sasamba kayo kay Muhammad, patay na siya. Pero kung sasamba kayo sa Allah, ang Allah palaging buhay at kailanman hindi siya mamamatay. Yan. Yan ang nakasulat. Maliwanag. Huwag mong putulin, Wendell. Hindi Huwag ko, mong putulin. moderator, categorical question. Ang tanong diyan, nakasulat dito, for Mr. him Moderator, who worship objection. Muhammad. Paulit-ulit. The issue has already been Categorical. repeated. The answer has been repeated, and then you may reserve everything during the rebuttal. Proceed with kilometric questions. Proceed. Okay, follow-up question. Batay dito. Ibang question. Pag sinabing he who worshiped Muhammad, sino itong tinutukoy na worshiped Muhammad? Kristiyano, Muslim? Wala ngang Muslim na sasamba kay Propeta Muhammad. Ayan ang liwanag na nga dyan eh. Sinabi na nga dyan ni Abu Bakar, kung kayo sasamba kay Muhammad, si Muhammad patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah nananatiling buhay. Yun ang dapat nating sambahin. Dapat ikaw din, Wendell, sambahin nyo ng Allah. Para nang sa ganun, magtagumpay tayo dito sa mundo at higit sa kabilang buhay. Takbir! Allahu Akbar. O yun. Yung Bakit sinabi ni Abu Bakar na worship Muhammad kung walay nagsamba kay Muhammad? Ganito. Ganito po yun. Unang-una, yung sinasabi ni Abu Bakar, kasi nga po, yung kwento po niyan, yung panahon na yan, nalungkot na yung mga Muslim, ayaw na nilang mag-ibada kasi nabigla sila, namatay na si Propeta Muhammad. No? Kasi dapat maintindihan natin yung tauhid. Kapag tumigil tayo sa pagsamba, ibig sabihin doon, nasa tao lamang tayo. Pero kung patuloy tayo sumasamba, yun ay para lamang sa Allah. Kaya nga sinasabi dyan, kung kayo ay sasamba kay Muhammad, si Muhammad ay patay na. Pero kung kayo ay sasamba sa Allah, ang Allah palaging buhay, mananatili, magpakailanman. Siya ang sambahin nyo. Yan ang maliwanag. Paulit-ulit na lang yung tanong eh. Wala bang ibang bago? Okay. Sunod na tanong. Totoo ba, o alam mo ba bilang debater ng mga Muslim, na itong Allah ay sinasamba na ng mga pagano noon at may 3 anak batay mismo sa introduction ng Quran? Totoo o hindi? Okay, ganito po. Totoo po yun. Bakit? Bago kayo maging masaya, ganito po yun. Ang Propeta Muhammad ipinadala sa loob ng 23 years. Bakit? Para yung mga peking Diyos, kasi sabi nga ng Quran, pinadalang mga propeta, para yung tao hanguin sa peking pagsamba sa ibang Diyos, maliban sa Allah. Ano sabi? Si Propeta Muhammad, ayon sa kasaysayan, meron siyang naipalabas na 360. Tapusin ko na lang to. Tapusin ko na lang yung sagot ko. Okay? O, tapusin ko na lang. Kaya nga, mayroon 360 idols. Hindi lang po yung 3, ka Wendell, para maintindihan mo. 360 idols. Yun lang ang inabot mo eh. Pero 360 pala. Oh, dapat nilaliman mo pa ang pagre-research mo para malaman mo ang katotohanan. 360 idols. Pero ang mga pagano, kilala nila ang Allah, kaya nga mayroong Allah. Ang problema lang,
tinatambalan nila ang Allah. Kaya ang tawag sa kanila, mga pagano, dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa peking Diyos, maliban lamang sa Allah. Takbir! Allahu Akbar. O yun. O, tapos na. Paano? Tapos na? Okay. Time is up for 10 minutes interpolations. And Second stand to, no? Second stand. 15. proceed na sa second stand. So mamaya nang ribatal ha. Yan na yun. Ha? Yan na yung 15 minutes. 15 minutes. Tapos 5 minutes. 15 minutes na ribatal. Ha? Ladies and gentlemen, very interesting exchange of arguments. And now let's proceed for the 15 minutes rebuttal. And this is the clarification on ano po ang outcome ng cross-examination. Kinakailangan po na i-clarify ito sa pamagitan ng rebuttal. So kaya nga, itong rebuttal will give us the clarification. In this case, the affirmative side will clarify o ano pa talaga yung mga misunderstanding on what points not fully grasped. Kaya nga, mayroong rebuttal. Ladies and gentlemen, for the affirmative side, the rebuttal for 15 minutes, Brad Wendell Talibong. Okay, maraming salamat, no? At sa aking kaharap at sa dialogong ito, si Ostad Baser Sakaging, dahil nabasa niya na may sumamba kay Santa Maria, ang ibig sabihin niya, Diyos na si Santa Maria. Kaya nga, ginamit natin itong footnote ng Quran. Nasabi niya dapat pinag-aralan natin na ang footnote of Quran ay hindi ito bahagi ng salita ng Diyos. Pero, nasa bahagi ng Quran nila dahil footnote yan. Yeah? Oh. Footnote nila na kung merong sumamba kay Muhammad, sino to? Kristiyano o Muslim? Bakit sinabing, tinanong ko pa, past tense yun, no? Ito ang nakasulat kasi, as law for him who worshipped Muhammad, Muhammad is dead. Kung walang nagsamba kay Muhammad, bakit may sinabi ditong who worshipped Muhammad? Sino ito? Kristiyano o Muslim? Dahil sabi niya, walang Muslim sumamba kay Muhammad. Iba't nakasulat ito? May paliwanag siya. Basta ayaw na umano magsamba dahil namatay sa at nalungkot ang mga tao, pagsamba na yan. Di may sumamba pa rin. Kung yun ang argumento ng aking kapatid, ang alawa, yung argumento niya na ang Trinity di mabasa sa isang salita, sa isang talata, ay di totoo. Pero, yung tauhid niya, narinig ba ninyo kanina na binasa niya ang salitang tauhid sa Quran? Wala. At ano ang tauhid? Nasa paliwanag ng page 892 ng kanilang Quran. Merong 3 aspeto, 3 aspects. Kung ang argumento niya, dapat ang katotohanan ay mabasa sa isa lamang talata. Narinig ba ninyo kanina
na itong three aspects of Tauhid binasa niya sa Quran? Wala. At kung sinasabi ng ating kapatid na si Moises, si Abraham, di man mabasa letra por letra ang Yahweh na sinamba, yun ang kanyang argumento. Ang tanong, bakit si Moses at si Abraham ba? Binanggit ba ni Abraham at Moses ang salitang tauhid na may tatlong aspito? Ano yung tatlong aspito? One is of the Lordship of Allah. One is of the worship of Allah. Lordship, worship, and qualities of Allah. So, nabanggit ba yan sa aking kapatid? Hindi. Ang sabi niya, sa Biblia, ang ating Panginoong Hesus nagpakilalang tao. Di tayo tutol diyan. Dahil ang ating pananampalataya, si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Hindi siya ibang Diyos sa Ama. Pero hindi ang divinity of Christ kasi ang aming paksa ngayon about tauhid, paghahambin. Narinig nyo ba kanina na sinabi niya na ang hindi maniniwala sa tauhid na may tatlong aspeto ay hindi maliligtas? Yun ang paksa na ginamit niya. Pero wala tayong narinig sa deliberation niya. Kundi sabi niya, di ba natin naabutan, may sulat ang pare. Binasa ko yan dahil sinagot natin ang Iglesia ni Cristo yan at kahit si Eliseo Soriano. Pero sabi niya, pinutol ni Wendell. Ang akala niya, yung binasa niya, hindi niya pinutol. Meron pa tayo sanang follow-up na tanong, ano ang nakasulat karugtong sa binasa mo? Oh. Yan dapat. Oh. So, sabi ng ating kapatid kanina, dapat may batayan at tatanggapin natin. Yung sinabi ng aking katunggali ngayon na sa Trinity, there are three gods. Di ako nakaabot sa tanong yan. Pero pupunta tayo. Dahil batay sa kanilang aklat, sa Trinity, there is only one God. Ialin ang totoo dito? Sa pahayag ni Ustads, sa kaging na in Trinity there are three gods? O itong aklat nila na ang Trinity ay may iisang Diyos? Ito pa. No? Bakit ginamit natin ang introduction at footnote ng kanilang Quran? Bahagi yan sa pag-aaral ninyo. Kaya kahit hindi yan bahagi sa surah, pero yung mga scholar ninyo, kaya ang nagsulat niyan, huwag niyong pasinungalingan ang scholars ninyo. Ito mga kapatid, sakay Marmanduki Piktal, the Christian Romans were believers in one God. Ngayon, di pa tayo nakaabot sa tanong niyan. Sabi ng ating kapatid na ang Trinity ay tatlong Diyos. Sino ngayon ang nagsabi ng katotohanan? Itong nasa Quran nila? Na ang Christian Romans were believers in one God? Monotheism, hindi polytheism. Hindi ibig sabihin na mag-iba na dahil lang sa maling akala nila. Kaya nga, sinabi ko kanina, bakit ang Islamic Allah ay hindi tunay na Diyos? Dahil nakabatay sa maling akala sa ribatal sa Quran. Binanggit ba niya sa deliberation yan? Yung binasa natin kanina, Quran, Kapitulo 5, 72.
Allah is the Messiah, the Son of Mary. Yun, hindi niya yan binanggit. Iniwasan ng aking kapatid, kung totoong Diyos yung Allah ninyo, saan galing siya? Sa nakasulat sa Quran 5:72 na itinuturo at sinong Kristiyano na nagturo na si Allah ay the Messiah, Son of Mary. Kung si Allah ay Messiah, sinong pangalawang persona? Naisip ba yan? Oh, kung si Allah ang Son of Mary, the Messiah, asan na ang pangalawang persona? Pero ang pangalawang persona, hindi pangalawang Diyos. Maliban yan sa mga scholars nila. Oh. At sabi niya, si Bro Wendell, malinaw na mystery ang Trinity. Pero pinaliwanag. Bakit sa binasa? At pinutol niya. Wala bang mabasa na ang simbahan kahit misteryo ay makapagturo sa mystery of Trinity? At yun ang binahagi natin dahil yun ang tinututulan ng mga Muslim. Mga kapatid, inaamin ng aking katunggali na ang Allah nila ay galing sa paganong Arabo. At sabi niya, ang dami pang mga Diyos-Diyosan. Kulang lang ang binanggit. 3 lang ang binanggit ko. Dahil 3 ang kanyang anak. Anak na babae. Oh. At ang Mecca, ang pinaka malaking object ng idolatry. Noon pa man. So, dahil may mabasa na salitang pagsamba kay Santa Maria, ibig ba sabihin na Diyos na si Santa Maria? So, yon ay nabatay lamang sa misinterpretasyon ng ating kapatid. Lalo na sa nakasulat sa kanilang Quran. Okay. Ito. Ginamit natin ang Quran Kapitulo 5, versikulo 116. O Mary, O Jesus, Son of Mary, did you say to the people, take me and take my mother as deities besides Allah? Kaya yun ang sinabi natin kanina, dapat ilatag nila yung sinabi ng aking katunggali na dapat may batayan. Hindi lang ang batayan yung maling akala. Papayag ba sila na sa ating maling akala dahil humahalik sila sa bato na itim, sinasamba na nila ang bato na itim at dinyos na nila? Papayag ba sila? At sabi niya, nagkaisa sila. Pero nandito sa aklat ng mga Muslim, hindi nagkaisa ang mga Muslim, merong debate din. Oh. At meron ding mga nagpakilala na propeta. So, mga kapatid, napakalinaw na ang Trinity, sabi niya, deklarasyon lang yan ng simbahan. Kinumpirma niya ang pahayag ko na ang katuruan nating mga Kristiyano, hindi Bible alone. Ang katuruan natin, batay sa deklarasyon ng simbahan. At ang turo ng katotohanan ay hindi natapos sa Bible lang. Kaya yung konsilyo, yun ang bahagi sa sinasabi mismo ng ating Panginoong Hesus sa San Juan Kapitulo 21:17, Simon, feed my sheep. Ano yung feed my sheep? Jeremiah 3:15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Kaya, kung idiniklara ng simbahan, di yan ibig sabihin, mga kapatid, na doon nagsimula, idiniklara lang ang katotohanan na hindi talaga magiba sa mga ayaw tumanggap dito. At hindi lang yan. Meron pa tayong katanungan
mamaya na lang, no? Dahil gusto sila letra por letra. Oh, mamaya na lang. So, di magiba ang katotohanan sa maling akala lang. Bakit maling akala? Di ba? Tatlong Diyos ang Trinity? Wala kang mabasa na tatlong Diyos ang Trinity. Although, ang Ama ay Diyos. Na mabasa natin Deuteronomio Kapitulo 6, versikulo 4. Shema Israel, Yahweh Elohe, Yahweh Echad. Ang anak ay Diyos. Juan Kapitulo 1:18. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Gawa Kapitulo 5, versikulo 3. Ilan ang Diyos? Tatlo ba ang Diyos? Mismo ang kanilang Quran scholar nagpahayag na ang mga Kristiyano, ang Roman Christians, naniniwala ng iisang Diyos. Kaya, huwag mong sabihin na itong sabi ng Quran footnote na may iisang Diyos, ang pinaniniwala ay mali at tama na ang maling akala ng ating mga kapatid. Kaya, ang tinatawag na Triune God na mabasa sa Biblia at kahit Trinity mabasa sa Biblia, baka di nila alam yan kung gusto sila letra por letra. Yun ang ibinyag sa lahat ng mga tao sa Mateo Kapitulo 28, 19, 20. At di tatanggap sa katotohanan, lalo na sa binyag. Marcos 16:16, hindi maliligtas. Kaya mga kapatid na mga Muslim, isip-isip na kayo, saan len ang tanggapin nyo? Ang Allah na nanggaling sa paganong Arabo, na may mga kasamang Diyos-Diyosan? Maraming salamat. Thank you, minutes. Thank you so much. After the 15 minutes rebuttal on the affirmative side, we'll give the rebuttal on the negative side. Ito po, the speaker of the negative side has to crystallize everything. Kaya nga, he will clarify sa kanyang mga points, na itong tawid talaga, itong totoo at hindi yung Holy Trinity. So, yung Holy Trinity issue po natin, the negative side will now present his 15 minutes rebuttal. Bismillah. Ito na lang para wala na. Time for 15 minutes starts. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ulan. Ano? At pasensya na kayo at inabot na tayo ng gabi. Pero tuloy-tuloy pa rin. Bakit? Itong pinag-uusapan natin ay napakahalaga, napaka-importante. Dahil dito tayo magkakaroon ng kaligtasan. No? Kapag isinabuhay natin yung narinig natin na katotohanan, tinanggap ng puso natin, ng tenga natin at isipan natin, tinanggap natin at ating pinag-timbang-timbang, at nakita natin, napatunayan natin na ito ay katotohanan, kinakailangan nating yakapin. No? So, maraming salamat po sa inyo. So, pupunta na po ako sa rebuttal, no? Wala na pong question and answer pala to, no? So, okay, sagutin ko po yung kanyang mga sinabi, no? Unang-una, nami-misinterpret ng kapatid natin, ni Ka Wendell. Hindi ko sinabi na ang Allah ay Diyos ng mga pagano lamang. Hindi po. Yung po ay maliwanag na sinabi ko na ang Allah ay kabilang sa sinasamba ng mga pagano.
Dahil ang mga pagano noon, may sinasamba sila 360 idols. At ang isa doon na kanilang sinasamba, dahil kilala nila ang Allah, yun ang kanilang sinasamba, pero kanilang nilalagyan ng katambal ang Allah. Dahil sa Islam, ang isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa ng tao na hindi patatawarin ng Allah, yung magtambal ka, mag-akibat ka. Ano sabi ng Allah sa banal na Quran? Walau asraku lahabita anhuma kanu ya'malun. Ang sino mang magtambal, mag-akibat sa pagsamba sa Allah. Ang Allah, sinabi mo, may kaparehas siya, may 3 persona, may kamukha siya, may kapantay siya, may kasinlaki siya. Hindi dapat ganon. Kapag sinabi natin, no, yun, at yun ay paniniwala natin, yun ang sinabi ng Allah na mawawalang saysay lahat ng inyong mabubuting gawa. At kayo ay ibabalibag sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya bawal sa Islam eh. Hindi po pwedeng sabihin mo ang Allah may 3 anak. Dahil sinabi ng Allah sa banal na Quran, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak at sa Kanya ay walang makakatulad. Yan ay paniniwala ng mga pagano yung sinasabi po ni Ka Wendell. Wala po yan turo sa pananampalatayang Islam dahil maliwanag po. Dahil kahit ako, dati rin po akong hindi Muslim, pero pinag-aralan ko po ng masusi ang pananampalatayang ito. Kaya nakita ko po ang katotohanan dito po sa pananampalatayang Islam. Na ang sasambahin lamang, walang iba, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kagaya sa mga kasama ko, nandito si General, at yung mga kapatid natin na nandito, napakaraming balik Islam. No? Na kung saan dati silang hindi Muslim, yumakap sila sa pananampalatayang Islam. Kaya nakita nila ang Allah, yun lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. No? Kaya, nang dahil dito, tandaan nyo po, yung Tawhid at Trinity, nang dahil po dito, ang tao mapupunta sa apoy ng impyerno. Pero nang dahil din po dito, ang tao magkakamit ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa sa kabilang buhay. Ano po sinasabi ng banal na Quran? Sa chapter 43, verse 60, 68 hanggang 70. Ano po sabi? Ito po ang binabanggit mismo. Bakit ako yumakap sa Islam? Dahil napakalinaw ng katuruan. Wala po tayong makikita sa Biblia. Pasensya na po, pasintabi po sa inyo. Wala pong nakasulat sa Biblia na ang kahit anong relihiyon man, anong sekta ay maliligtas. Wala po. Pero sa banal na Quran, napakalinaw po. Ano sinabi sa chapter 43? Verse 68 hanggang 70. Sinabi ng Allah, "Walladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, udkhulul jannata wa ajwajukum tukhbarun." Sa malapit na kahulugan, ano sabi? Sila na mga sumampalataya. Kita nyo, dalawa lang gagawin natin mga kababayan. Sila na mga sumampalataya, sumamba sa kaisahan ng Allah. Hindi po Trinity. Hindi isang Diyos, tapos 3 persona. Hindi po. Sinabi ng Allah, sila na mga sumampalataya, sumamba sa kaisahan ng Allah, gumawa ng kabutihan, sila ay papapasukin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Allahu Akbar. Sino yung mga yon? Sila na mga naging Muslim. Kaya magsipasok kayo sa paraiso. Sinabi ng Panginoong Allah. Kaya tayong mga Muslim, dapat mag-celebrate na tayo. Dito pa lang, sinabi na sa atin na tayo ay maliligtas. Allahu Akbar! Masya Allah. Yan ang maliwanag na katuruan. Sino po yun? Sinabi diyan, mga Muslim. Pagkatapos na naniwala ka sa mga palatandaan, sa kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha, kayo ay magsipasok sa paraiso kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Ito ang tiyak na tagumpay. Allahu Akbar. Masya Allah. Diba? Yan ang tunay na tagumpay. At yan din po ay inayunan ng kanilang
otoridad. Ha? Na kanina binasa ni Brother Windel. Si Pope John Paul II mismo ang nagsabi. Sinabi sa Catechism, tayong mga Muslim, ligtas tayo. Allahu Akbar. Sila mismo nagsabi, otoridad galing sa Vatican, galing sa Roma. Binanggit niya mismo kanina, oh. Inaamin niya na na ang mga Muslim maliligtas. Saan nakasulat? Sa kanilang Catechism. Saan? Sa 841. Ano sabi? Sabi, the Church's relationship with the Muslims, the plan of the salvation, includes those who acknowledge the Creator in the first place, amongst whom are the Muslims. O, kita nyo? Maliwanag, di ba? Muslim, maliligtas. In the first place, amongst whom are the Muslims. This profess to hold the faith of Abraham. Kita nyo? Together with us, they adore one merciful God. O, kita nyo? Kinukontra ni Brother Wendell yung nakasulat sa kanilang Catechism na na tayong mga Muslim ay maliligtas. Allahu Akbar. No? Maliwanag yan. Tayong mga Muslim maliligtas. Sino ang nagdeklara? Yung kanilang Papa sa Roma mismo, si John Paul II. Oh, kita nyo? At sinabi pa doon, together with us, they adore one merciful God, judge on the last day. Kita nyo? Iisa lang pala yung Diyos na sinasamba natin eh. Kaya nga sabi sa inyong Catechism din, wala na tayong debate, Brother Windel. Sinabi mismo nila eh, bakit ka pa nakikipagdebate sa amin? Dineklara na nga nila ng otoridad ninyo na kaming mga Muslim ay ligtas. Dapat dialogue na lang. Allahu Akbar. Yan. Bakit? Kasi maliwanag yan. Hindi naman kami ang nagdeklara niyan eh. Sa inyo yan, kasulatan nyo yan. Meron tayo rito. Sa 841, binasa ko na po. Maliligtas ang mga Muslim. Maliwanag. Kaya, pagdating dito, dapat dialogue na lang. No? At alam nyo ba, na sinasabi mismo ng inyong kasulatan, na yung Trinity ay hindi talaga matatagpuan nito sa Biblia. Binanggit niya kanina yung unang Juan 5:7. Wala pong Trinity doon. At yung ibang Biblia, inalis na po yan sa pag-aaral po. Mga scholar mismo nagsabi, may Biblia ako rito. Wala nun. Wala po yung Ama, Anak, Espiritu. Wala po. Iba yung nakasulat. Kaya inalis na po yan. Mga scholar mismo nagsabi, hindi yan kasama. Kung meron siyang Biblia, kumukontra yan sa ibang Biblia. No? So, yan ang maliwanag. Bakit? Tayo, sabi ng Catechism, tayo at sila. Tayo ay naniniwala sa Diyos ni Abraham. Together with us, they adore one merciful God. Bakit? Iisa lang ang lahi na ating pinagmulan. No? At kaming mga Muslim, bakit ginagawa namin to? Hindi po para magpagalingan. No? Ginagawa namin to dahil utos ito ng dakilang tagapaglikha. Sinabi niya, Udu illa sabili rabbika bil hikma wal mau idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ano sabi ng Allah sa malapit na kahulugan? Invite the people to the way of your Lord with wisdom and beautiful preaching. Kita nyo? Tayo, nagpapahayag tayo ng katotohanan dito. Merong mga batayan, merong ebidensya, konkretong katibayan na hindi magigiba ng kahit na sino man. No? Kaya, napakalinaw po. Yung tauhid, yun ang dapat nating sambahin. Yung pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos, inutos ng lahat ng mga sugo at mga propeta. Kahit yung ama ng mga mananampalataya na si Propeta Abraham, sinasabi sa Quran, siya po ay isang Muslim, siya po ay sumasamba sa Allah. Kaya nga binasa natin kanina, ang sinasamba lamang ni Abraham, isang Diyos lamang. Alam natin, bilang isang Muslim,
tayo at sa inyo, tayo ay naniniwala si Abraham, siya yung father of faith of oneness God. Kaya, ito yung paniniwala natin, maniwala lamang tayo sa nag-iisang Diyos. Pag yun ang ginawa natin, inutos ng mga sugo at mga propeta, kahit ang huling propeta na si Propeta Muhammad, ano sabi niya? Man qala la ilaha illallah, dakalal jannah. Ang sino mang sumaksi, sumamba sa nag-iisang Diyos, siya ay pasok sa paraiso. Allahu Akbar. Yan ang sinabi niya. Para tayo magtagumpay sa mundong ito at higit sa kabilang buhay, sambahin natin ang nag-iisang Diyos na tunay na walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. No? Kaya, mga kababayan, dito po namin kayo hinihikayat. Buksan nyo po yung puso't isipan nyo. Baka sakali, kayo ay mapatnubayan, kayo ay magabayan dito sa pananampalatayang Islam. Kasi sa kabilang buhay, one-way ticket lang. Hindi na tayo babalik dito sa mundo. Paano ngayon kung nagkamali tayo sa pagkilala sa nag-iisang Diyos? Hindi pala tunay na Diyos yung ating sinasamba. Peking Diyos pala ang ating sinasamba. Kaya kinakailangan mag-ingat tayo. Pag-ingatan natin para nang sa ganon, tayo po ay magtagumpay sa ating pupuntahan sa kabilang buhay. Kasi sinabi ng Allah sa banal na Quran, mag-ingat tayo. Law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sasabihin ng mga tao, kapag sila na ay nasa apoy ng impyerno, nasa parusa na, sasabihin ng mga tao, kung kami lang sana ay nakinig at ginamit ang aming pag-iisip, di sin sana'y wala kami sa naglalagablab na apoy ng impyerno. Kaya, mga kababayan, mag-ingat tayo. Saliksikin natin kasi utos din sa Biblia. Sabi ni Jesus Christ, hanapin nyo ang katotohanan sapagkat ang katotohanan, yan ang magpapalaya sa inyo. No? Kaya, kung kayo po ay sasamba sa tatlo, yan po ay inimbento lamang. Walang nagturong propeta, walang nagturong sugo, walang kahit na sino man. Kahit si Jesus Christ hindi nagturo ng Trinity. Bagkus si Jesus Christ, nagturo lamang sa isang Diyos. Yan ang sinasabi po sa Biblia at banal na Quran. Yan ang maliwanag. Kaya kanina sinasabi pa niya yung kay Virgin Mary. Si Virgin Mary, sinasabi mismo ng kanilang kasulatan, Diyos talaga. Sinasamba nila. Meron pa nga dito, kaya lang Bisaya ito, hindi ako marunong magsulat ng Bisaya eh. Kung meron sana magbabasa, kanta ito ng Katoliko na nag-aral talaga. Talagang Diyos talaga si Virgin Mary. Ito, papabasahin natin. Okay lang po ba? Oh. Ito ang pagdasal nila kay Virgin Maria, no? Kanta ito sa Katoliko. O Maria, panalipdi kami sa katalagman, o paminawa kining among mga pag-ampo nga gikan gayud sa kasing-kasing namo. Mga pagtuaw, mga panglimbasog, o mga pangaliyupo, luwasak kami sa dayong kasubo. Sa Tagalog pa, sinasabi dito, O Maria, panalipdi. Ano ba yung panalipdi sa Tagalog? Okay, time. Soft. Nakasabot ni sila kay mga Bisaya. Okay, ladies and gentlemen, congratulations for both sides. And to give us the final clarifications, mayroon pong summary. So, out of the rebuttals, they will summarize. Parang makapsulize po natin ano talaga ang yung laman, buong buo. And it will be in a form of a conclusion. Kaya nga, the negative side will first present the summary
sa kanyang rebuttals. He will reduce everything in 5 minutes. And after that, the affirmative will close the debate in his 5 minutes. Let's give 5 closing ang affirmative. Closing. And so, the presentation of the summary so we'll give the 5 minutes summary after the rebuttal. And so let's welcome the debater of the Islam, Ustaz Bazer Sakaging. You have 5 minutes. Okay, Conclusion. Alhamdulillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, maraming salamat po. No? Unahin ko na po yung pagpapasalamat po sa inyo. At pasensya na po kayo kung may nasabi man po akong nakakasakit sa inyo. Patawarin niyo po ako. Ito po ay dala ng paksa po namin. Ito po ay dala na kung saan gusto po nating maipahayag kung ano po yung katotohanan. No, wag po kayong masasaktan. Ang sa amin lang po ay maipaabot sa inyo kung ano po yung katotohanan. Sa Islam hindi naman po kailangan ng membro Sa Islam, hindi kailangan ng tagapagsamba ang Allah dahil ang Allah mananatili na makapangyarihan. Kahit wala kayo. Ako nga sa Islam, hindi kailangan kayo pa. So, hindi kailangan ng membro sa Islam, hindi kailangan ng ikapo para magbigay sa akin. No? Pero kung may ibibigay kayo dyan, malayo pinanggalingan namin, alhamdulillah. Sige po. Okay. Joke lang po. Okay. Ganito. Yung paksa po namin patungkol po dito ay atin pong natindigan. Bakit? Napatunayan natin pati yung kanilang mga kasulatan, si Jesus Christ at yung kanilang mga pare, yung catechism nila, ang Papa sa Roma ay sinasabi na tayo ay maliligtas. Tayo ay ligtas na Muslim. No? At tayo mismo, sinasabi ng banal na Quran na tayo ay sasamba lamang sa nag-iisang Diyos para tayo magtagumpay dito sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. No? So, ito po yung tinitindigan po natin. At ito po ang katotohanan, wala nang iba maliban dito. Sa pagkilala lamang, pagsamba sa nag-iisang Diyos na tunay. Bakit? Kasi, unang-una, kahit sa Old Testament, New Testament, Final Testament, iisa ang sinasabi. Kanina, binanggit niya yung Deuteronomio 6:4. Ano sabi ni Moises? Pakinggan niyo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Kita niyo? Old Testament, isang Diyos lang, isang Panginoon, maliban sa Kanya, wala nang iba. Nung dumating naman si Jesus Christ, nangaral siya. Nakasulat din sa Mateo, sa Marcos 12, talatang 28 hanggang 30. Ano sabi? Pakinggan nyo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang Panginoon ay nag-iisa. Yan. No? Yun ang turo ni Jesus Christ. Opo. O yan. So yun ang turo. Magmula Old Testament, New Testament, hanggang Final Testament. Ano sabi sa banal na Quran? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, Muhammad, ang Allah ay nag-iisa. Siya lang mag-isa, wala nang iba maliban sa Kanya. Allahus samad, lahat ng mga nilikha ay umaasa lamang sa Allah. Ang Allah ay hindi nangangailangan sa Kanyang mga nilikha. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak at sa Kanya ay walang makakatulad. Iyan ang dapat paniwalaan natin. Ang nag-iisang Diyos. Kaya nga po, si Jesus Christ bilang mga Muslim, siya po ay sugo, propeta, alipin. Sabi nga sa Biblia, mas mababa pa sa anghel.
Nakasulat po yan sa Hebrew 2:9. Ano po sabi? Si Jesus Christ ay ginawang mababa pa kaysa sa anghel. Paano magiging Diyos? Si Jesus Christ nagugutom, tinuli. Ha? May Diyos ba na tinutuli? Saan niya gagamitin yun? Bakit tutuliin? Oh. Sabi ni Anghel Gabriel, ikaw Maria ay magdadalang tao. Taong tao si Jesus Christ. Si Jesus Christ nangaral, sinabi niya, ako'y tao. Ako'y sugo, ako'y propeta. Bakit niyo ako pinagsusumikapang patayin na isang tao? No? Si Jesus Christ, siya po ay mahal na mahal naming mga Muslim. Lalong-lalo na si Virgin Mary. Hindi kami magiging ganap, hindi kami magiging tunay na Muslim kung hindi namin mamahalin, tatanggapin si Virgin Mary na nanay ni Jesus Christ at si Virgin Mary. Ha? Yan po ang paniniwala po namin. Kaya kami, hindi po kami mga anti-Christ. Kami po ay nag-aantay kay Jesus Christ sa kanyang pagpaparitong muli. Opo. Maraming salamat po. Jazakumullahu khairan wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, very professional debaters. Very ethical, very academic talaga yung summary. Kaya nga, we will listen the summary of the affirmative side. Ito ay the final clarification out of the rebuttals. And this is to be delivered. The affirmative side shall close the debate with a conclusion for 5 minutes. Ladies and gentlemen, let's all welcome to close the debate with the 5 minutes summary on the proof of the existence of the Holy Trinity, Brother Wendell Talibong of the Catholic Faith Defenders. Maraming salamat, mahal na moderator at sa aking katunggali at sa inyong mga kapatid na mga Muslim na nandito. Yung binasa ng ating kapatid sa Catechism of the Catholic Church, pinaliwanag na po natin yan. Na may side note, ngunit iniwasan niya ang side note, na through no fault of their own do not know the true Church of Christ, but nevertheless seek God with sincere heart, and try in their actions to do His will, as they know it through the dictates of their conscience, they to may receive salvation. Pero may karugtong niyang iniwasan niya. Catechism of the Catholic Church, numero 846, outside the Catholic Church there is no salvation. At sino ang Antikristo? Unang Juan, Kapitulo 2, 18, 19, nandito na ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila'y hindi kasama talaga natin. Siya mismo ang nagbanggit, galing sila sa Kristiyano, ngunit humihiwalay sila. Mataas ang dapat tanong pero limited lang. Pero di tayo nakaabot sa aklat na dinala natin dito, ila mismong aklat, na yung Allah ay Al-Anla. Al-God. Pero alam nyo ba, itanong ko sana sa kanya, alam nyo ba na yung La ay pangalan ng Diyos-Diyos na buwan? Kung sasabihin nila na ang La ay hindi pangalan ng Diyos-Diyos na buwan, anong kaugnayan sa mga buwan na natatak ninyo ngayon at sa mga moske? Kung walang kaugnayan sa Diyos-Diyos na buwan. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan, bunga lang ito sa aming argumento ng ating kapatid. Pero kung tingnan natin ang Quran, Kapitulo 15:42, si Allah nagsabi na si Satanas ay walang otoridad sa sino man na hindi nagkasala. Pero tingnan niyo sa Sahih Al-Bukhari, Aklat 53, Hadith 400. Anong mabanggit diyan? Si Muhammad na kanilang propeta, sabi sa kanyang asawang si Aisha, ay kinulam.
Ngayon, kung kinulam si Muhammad, bakit di naprotektahan ni Allah? Mag-isip-isip na kayo. At sabi niya, di daw binanggit Biblia ang Trinity. Kaya nga, tinanong ko kanina kung alam ba niya na sa Biblia may Trinityng mabasa. No? Tinanong ko kanina pero hindi agad sinagot ng ating kapatid. Ito mabasa. Dahil naghanap ng letra por letra. Ito. And a loud voice they cried out, saying, salvation belongs to our God who is seated on the throne, and the Lamb, our salvation, is in the Trinity. Napakita ko sa Biblia yung paksa namin. Pero ang paksa na tauhid, di ko narinig na binasa niya sa Quran. Ang salitang tauhid. Di ko nabasa. Di nabasa din. Kaya mga kapatid, mag-isip-isip na kayo. Tama ang ating kapatid, nakaharap ko na isang bisis lang tayo dadaan dito. At yung sinabi niya, si Allah walang anak. Pero binanggit niya kanina na si Allah ay may 3 anak at may mga Diyos-Diyusan pa sa mga pagano na mga Arabo. Therefore, ang kanilang pananampalataya ay nanggaling mismo sa mga pagano. Kaya mga mahal na kapatid, sorry kung nasaktan kayo, pero ito talaga ang katotohanan. Na ang kasinungalingan, pag palaging inulit-ulit, ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Maraming salamat. That ends the 5 minutes summary of the affirmative side, and we would like to appreciate both professional debaters. The moderator would like to extend our heartfelt congratulations. Napakagaling talaga. Very respectful, very ethical, and very professional po. Both sides. Palakpakan po natin. Affirmative side, Brad Wendell Talibong, and the negative side, Ustad sa Baser. And sa lahat po sa buong bansang Pilipinas, buong daigdig, congratulations. Ang Panginoon ay talaga sa atin po. God bless us all.